Still I am holding on. When promises lie shattered, when struggle rages on, when time is not the healer that we'd relied upon, still I am holding on. We will rise up, we'll lift our hands up, we're singing hallelujah. We will stand up from the ashes, we will rise up, we're singing hallelujah. When courage fails to save us, when all our strength is gone, when pain cuts so much deeper than we were counting on, still I am holding on. We will rise up, we'll lift our hands up, we're singing hallelujah. We will stand up from the ashes, we will rise up, we're singing yes, you are love unending. You are where our help comes from. Yes, you are a faithful Father. You're the rock we're standing on. Yes, we are holding on. We will rise up, we'll lift our hands up, we're singing. Psalm chapter 69, verses 30 to 34. I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox, more than a bull with its horns and hooves. The poor will see and be glad. You will seek God. May your hearts live. The Lord hears the needy and does not despise His captive people. Let heaven and earth praise Him, the seas and all that move in them. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo'y pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ay di pababayaan, sa iyo lamang tatagpuan sa
iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, oh, nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lang.
sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. A blessed day to everyone. Sumainyo nawa ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos sa kabila po ng pandemya at kalamidad na ating pong pinagdadaanan. Hanggang kahapon po ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makaikot sa ilang barangay ng ating pong syudad, ang syudad ng Marikina. Partikular ko pong naikutan ng District 1. Halos madurog po ang aking puso. At ako po ay halos mapaluha sa aking nakitang kalagayan ng ating pong mga kababayan. Ngunit sa kabila po ng aking nakita at personal din pong naranasan sa kasagsagan po ng bagyong Ulysses, ay naroon pa rin po ang aking pasasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila po ng mga naging kaganapan ay naroon pa rin po ang kanyang pangangalaga sa atin. Hindi lamang po sa akin kundi sa atin po, mga tao na kanya pong nilikha, mahal na mahal niya po, bagamat tayo nga po ay hindi po karapat-dapat sa kanya pong pagmamahal, pero naandun pa rin po yung kanyang pag-abot sa atin. During my personal ordeal, nung madaling araw last Thursday, naalala ko po yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 hanggang 9 na sa kabila po ng kanya pong pinagdaraanan din po during that time ng kanya po itong isulat. Ang sabi niya po ay, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito. Muli niyo pong niloob na kami po ay sagawa ng online gathering na katulad po nito. Sa kabila nga po ng aming po mga pinagdaanan nito po mga nakaraang araw. Ako po'y naniniwala, Panginoon, na maliban po doon po sa sama-sama po namin pinagdaraanan na pandemya at gayon din po ng kalamidad nga po na dumaan dito po nakaraang araw, dito po sa aming lugar. Alam ko rin po, Panginoon, na ang bawat isa sa aming Panginoon ay meron po magkakaibang pinagdaraanan na mga pagsubok, mga personal po na mga kaganapan sa aming po mga buhay. Ngunit, yun nga po, Panginoon, ang katotohanan po, Panginoon, hindi naman po namin kayang questionin kung bakit po ito nangyayari sa amin. At katulad nga po ni Pablo, Panginoon, kami rin po ay magre-rejoice pa rin po sa mga pangyayari po sa aming pambuhay. Sapagkat alam nga po namin, Panginoon, struck down, pero hindi po kami destroyed sapagkat kasama ka po namin, Panginoon, sa lahat ng aming pong pinagdaraanan. So Lord, be upon us, hindi lamang po rito po sa siyudad ng Marikina, sa Cainta, San Mateo, ito po mga lugar na nakapaligid sa amin, kundi sa amang panig po, Panginoon, ng bansa na kung saan ay labis po na distract o na-destroyed po, Panginoon, ng pagpasok ng bagyong si Ulysses. We are praying, Lord, ng iyo pong divine protection. Lalo na po, Panginoon, dun po sa mga kababayan po namin na hindi pa rin po makabangon dito po sa naging hagupit ng bagyong ito. Lord, ikaw po ang patuloy na gumamit ng mga tao, mga organization, iba pong mga samahan, Panginoon, upang ang pagpapala na mula sa iyo, Panginoon, ay dumaloy patungo po sa amin po mga kababayan. We are praying, Lord, na iyo pong comfort, lalo na po doon po sa mga kababayan po namin na hindi lamang po nawalan ng tahanan, hindi lamang po nagkaroon po ng mga sugat o nagkaroon po ng mga karamdaman dahil nga po dito sa bagyo, kundi lalong higit po, Panginoon, comfort para po doon sa mga naulila, mga nawalan po ng minamahal sa buhay. We are praying, Lord, na ipatuloy niyo pong iparana sa kanila, Panginoon, ang iyo pong presensya. Sa kabila nga po, Panginoon, ng pangyayari ito, Panginoon, alam po namin na mayroon ka pong nais na ipabatid sa amin. Mayroon ka pong mensahe, Panginoon, para po sa aming bayan at maging sa buong mundo. Lord, we are praying na patuloy niyo po kaming turuan na mag-focus, Panginoon, ang pagbibigay po ng glory sa iyo pong pangalan sa kabila nga po ng aming pong mga pinagdaraanan.
Lord, salamat po. And once again, we are asking, Lord, for your wisdom sa aming pong pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, upang patuloy po namin maunawaan ito pong expository na pag-aaral po namin sa aklat po ng Galatia. Lord, salamat po muli. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Command, Conflict, and Conquest. Ito po ang title ng ating pong mensahe sa araw na ito. At binigyan ko po ito ng subtitle na Ito Ba o Iyon? Actually, naalala ko po na July 2019 ay ginamit ko rin po ang title na Ito Ba o Iyon sa isa po sa aking, I think, preaching or sa isa pong devotion sa prayer meeting. At ito po ay galing po sa Isaiah chapter 30 verse 21. But definitely, I am assuring you today na iba po yung mensahe natin sa araw na ito, sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay mula pa rin po sa aklat ng Galatia. Ito ba o iyon? A command, a conflict, and a conquest. Alam niyo po mga kapatid, na life is all about choices. Araw-araw, ang bawat isa po sa atin ay gumagawa ng pagpili. Gumagawa po ng desisyon. Ito ba o iyon? Mula po sa paggising sa umaga hanggang sa ating pong pagtulog, iba't ibang desisyon po ng pagpili ang kinakailangan po natin gawin. Ito ba o iyon? Ano ba ang kakaining almusal sa umaga? Tinapay ba na may kasamang kape o tsokolate? Or sinangag, tapsilog? Ito ba o iyon? Kapag nagsisimula na po ng trabaho, ano bang uunahin? Bilang isang ina ng tahanan, maglilinis ba muna ng bahay o maglalaba? Kung tayo naman ay isang ama ng tahanan, ano ba ang una nating gagawin sa trabaho? Tayo ba ay harap muna sa computer? O tayo ba ay pupunta na kagad doon po sa ating workplace? Kung tayo rin po ay halimbawa nagpapagawa ng bahay, ano bang materyales ang ating gagamitin? Plastic ba o bakal? PVC ba o salamin? Kahoy ba o yero? Semento ba o tiles? Ito ba o iyon? Maniniwala ba tayo sa forecast ng Weather Bureau? Kung mayroon pong paparating na bagyo, kung tayo po ba ay mag-evacuate o hindi? Napakarami po natin mga ginagawang pagpili. Ginagawa po mga pagdedesisyon sa bawat oras ng ating pong buhay. Ito ba o iyon? Yes, lahat po ng bagay ay kinakailangan po ng pagpili. Kinakailangan po ito sa loob ng tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa kalsada, kung tayo po ay tatawid. Gagamitin ba natin ang pedestrian lane o hindi? Maging sa grocery po, ano ang ating bibilin? Minsan kahit andyan na po yung bibilin, ano bang brand ang aking bibilin? At kahit saan man po tayo naroroon. Brothers and sisters, life is full of choices. Ang iba po ay mga madadali at simpleng desisyon, tulad ng kung ano nga po yung kakainin sa almusal o ano yung kakainin sa tanghalian, anong isusuot pagtutungo sa simbahan o papasok sa eskwelahan o papasok sa trabaho, o anong channel po ng telebisyon ang ating pong papanoorin o anong istasyon sa radyo ang ating pong papakinggan. Ang ibang desisyon naman po ay mabibigat at kinakailangan po talagang pinag-iisipang mabuti. Katulad po ng kung anong course sa kolehiyo ang kukuhanin pagka ikaw ay papatapos na ng grade 12, ano po? Kung sino po ang pipiliin upang mapangasawa, kung ikaw ay babae, dalagang babae, may nanliligaw sa iyo, kung sino ang pipiliin sa iyong mga nanliligaw, ano po? At kung ikaw man ay nagsisimula na po ng pamilya, nag-iisip ka rin, saang subdivision ka ba? O saang lugar ka ba pipili ng magiging tahanan ng iyong magiging pamilya? Yes, mga kapatid.
Life is about choices. Life is full of choices. And there is no such thing as non-choice. There is always a choice. Ang sabi po ng iba, wala akong itulak o kabigin. Meaning to say ay sa lahat po ay maaari pong piliin o maaari din namang ayawan. Ngunit ang totoo po, sa anumang pong sitwasyon, hindi po natin maaaring panindigan na wala tayong choice. We all have to make our choice. Alam po ba ninyo na ang anumang pong crucial decision o choice na atin pong gagawin ay maaari pong makapagpabago ng ating buhay. It will change our lives. Ano po? Oo, maaari ka nitong mailugmok o kaya naman ay maaari ka naman po nitong maiangat. At alalahan din po natin na ang choices po na ating ginagawa ay hindi lamang po nagkakaroon ng impact para po sa ating sarili. May impact din po ito sa ating pong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. So masasabi po natin na ang mga crucial decisions and choices po na ating nagawa at gagawin pa po, in the future ay legacy na maaari po nating iwanan sa mga susunod po na henerasyon. Pwede rin po itong maging pamana para po sa mga susunod po na salinlahi. Actually po, ang pinakamatinding hamon po sa ating pagdedesisyon ay hindi yung pagpili kung ano ang tama o ano ang mali. Sa ating po mga mananampalataya o sa ating po mga believers na po, na rooted na po sa salita ng Diyos, madali na po natin makita kung ano po ang mabuti at masama. Alam na po kasi natin ng karamihan po dyan. Ang mahirap pong pagpasyahan ay kung ano po ang pinakamabuti para sa atin. In other words, what is wise or what is wiser? Paano nga po ba makakagawa ng wiser decision? Sa pinagdaanan pong sitwasyon ng mga churches sa rehiyon po ng Galacia, kung saan nga po ay laganap ang nagtuturo ng maling gospel na kinakailangan pa daw pong bilang requirement sa kaligtasan ang total obedience doon po sa kautusan, maliban po sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun po yung main issue, ay nagpaalaala din po itong si Pablo. Nagbigay din po ng reminder ito pong si Pablo ng patungkol po sa tamang pagdedesisyon o pagpili. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat po ng Galacia, mga talatang o kabanata 5, mga talatang 16 hanggang 18. Galatians chapter 5, verses 16 to 18. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Our seventh part of the series in our study of Paul's letter to the Galatians teaches us and challenges us on 3 simple truths. Ang sabi po doon po sa verse 16a, but I say, walk by the Spirit. Ano po makikita natin dito? That there was a command that was given. Ano po ba yung command? Walk in the Spirit. At ano naman ang ibig sabihin ng walk in the Spirit? To walk in the Spirit is not trying harder or doing better to get out of sin by our own. Katulad po ng mga taga-Galacia, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, ay sadyang napakadali para sa atin ang piliin ang mag-alis po ng focus o mag-alis po ng pananaw, pagtingin sa ating pong Panginoong Jesucristo at piliin pong sundin ang ating pong mga sariling kagustuhan. Ngunit hindi po yun ang sagot sa pagharap po natin sa kasalanan. Ang piliin po natin ang sarili po nating kapamaraanan at mag-alis po ng focus sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Because we are sinners by nature,
And without the help of the Spirit, ay hindi naman po talaga natin kakayaning ma-overcome ang kasalanan. Yes, kaya marami ang nagmimistulang talunan sa pakikipaglaban sa kasalanan ay dahil po sa pananaw na sarili po nilang initiative at sarili po nilang kakayahan ang gamit sa pagharap po sa pakikipaglaban dito. Tandaan po natin mga kapatid, we will never be able to overcome our sin by our own willpower. Remember, our doctrine of total depravity, o yung po tinatawag po natin na total inability. Ito po yung isa sa pinaka-basic doctrine na ating pong pinangahawakan. Mula po sa salita ng Diyos, ay ating pong pinaniniwalaan na ang lahat po ng taong isinisilang sa mundong ito ay itunuturing bilang mga alipin ng kasalanan. Pagsilang na pagsilang pa lamang po, alipin na po ng kasalanan. Morally corrupt. Hated by God. Nawala po talaga tayong kakayahan upang makipagkasundo sa Kanya kahit ano pa po ang ating gawin. Na kung sa sarili lamang po natin talagang kakayahan at kapamaraanan, ay hindi po natin siya mabibigyan ng kaluguran. Ang doctrine po na ito ay nagbibigay pansin sa matinding pangangailangan ng tao sa Diyos. Na walang sinuman po sa atin ang hindi nangangailangan ng biyaya ng Kanyang pagliligtas. Kahit nasabihin pa ng sinuman po sa atin na siya po ay namumuhay ng ayon sa moralidad at sa tingin po ng ibang tao siya po ay lumalakad ng mayroon pong kabanalan. Basahin po natin ang ilang pong talata sa Lumang Tipan at ilan din po sa isinulat po ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan patungkol po sa katuroang ito. Ang sabi po sa Aklat ng Awit, Psalms 143 verse 2, "Enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you." Wala po talagang matuwid kahit isa, po. Romans chapter 5 verse 12 and verse 19, ang sabi po rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao na tumutukoy po sa ating pong ninunong si Adan, po. At ang kamatayan po ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. That's why po pala, kaya po ang tao ay namamatay dahil po sa kasalanan. Ang sabi pa rin po dito sa talata, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya ang lahat po ng tao talaga ay mamamatay. Verse 19, ang sabi po rito, sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao. Minanang kasalanan, po mga kapatid. Morally corrupt. Enslaved by sin. Hated by God. Iyan po tayo sa harapan ng Diyos. Romans 11 chapter verse 32. Ang sabi po rito, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Yun naman po pala ang reason. Upang maiparamdam po sa atin ng Diyos ang kanya pong kahabagan. At siyempre po, yung pong pinakapamoso po sa aklat po ng Romans, po? Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Iyan po ang mga talata na nagpapatunay doon po sa doctrine of depravity, po. Yung pong ating total inability na iligtas po ang ating pong sarili na makipagkasundo po sa Diyos sa sarili po nating kapamaraanan, po. Another thing, to walk by the Spirit is to live a life and power coming from the Spirit. Sapagkat tayo nga po ay pawang mga sinners by nature, at kung wala po ang tulong ng Holy Spirit, ay hindi po talaga natin kayang magtagumpay sa kasalanan. Yes, it is a help from the Holy Spirit, the third person of the Triune God, kung bakit po tayo nagtatagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan. Kung ang paglaya po sa kasalanan ng ating pong pinag-uusapan, alam ba ninyo na hindi tayo kayang tulungan ng sinumang tao, kahit siya man po ay nabubuhay pa o taong nangamatay na. Ang totoo po, ang sarili po nila hindi po nila kayang tulungan upang tayo po ay makalaya sa kasalanan. Tayo pa kaya ang kanila pong matutulungan.
Take note of this, mga kapatid. Maging ang inyo pong lingkod ay hindi kayo kayang ihango mula sa kasalanan. It is the work of the Spirit. Kaya lamang po nagiging katanggap-tanggap ang ating pong paglapit sa Diyos. At nagkakaroon po tayo ng kumpiyansang tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kung wala po ang pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay, noong marinig po natin ang message of salvation, walang sino man sa atin ang mariligtas. Wala po sa atin na magkakaroon ng positibong response dun po sa gospel na ating pong narinig. It is the Holy Spirit who convinces us of our sinfulness, not by the persuasive words of men. And of course, to walk by the Spirit is to let the Spirit guide, direct, and empower us. Hindi po ito katulad ng pagsakay sa isa pong escalator o sa isa pong elevator na itatapak mo lamang ang iyong paa at makakarating ka na doon po sa itaas na iyong pupuntahan. Walking the Spirit o to walk by the Spirit, mas mayahalin tulad po natin ito kagaya po ng pagsasagwan, sakay po ng isang bangka. Pagsasagwang patungo po sa direksyon ng hangin at ng alon. Tayo po ay sumasagwan, gamit po ang kalakasang ibinibigay po ng Holy Spirit. At yung hangin na tumutulak sa atin upang mas maging madali ang pagsasagwan. And to give emphasis to this command of walking by the Spirit, the continuation of Paul's letter drives us to our second and third point. Ang sabi po rito sa verse 17, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. So first, if there is a command that was given, then the second is, there is a conflict that is within us. Mayroon pong labanan na nangyayari sa ating pong pangloob na pagkatao. Mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Think about this. Why do people do bad things even they know that it was bad? Alam naman po nilang mali, pero bakit ginagawa pa po nila? Why do even believers do bad things? Bakit maging ang mga mananampalataya ng Panginoon Kristo ay gumagawa rin po ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos? The Bible teaches that people do bad things because of the conflict within us brought by our flesh. Dahil po sa labanan na nangyayari sa ating pong kaloob-loobang pagkatao. Ano po? Yes, from day to day ay meron pong labanang nangyayari sa ating pagkatao. It is a conflict na kung gagawin ba natin ang kalooban ni Lord o yung pong sarili po nating kalooban o sarili po nating kagustuhan. Ito ba o iyon? Ito ay kung susundin natin ang will ni Lord sa ating buhay o iyon ba na susundin po natin ang sarili po nating kagustuhan. Going down at Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21, ano po? We can say that the flesh is a sin factory. Isa po itong pabrika ng kasalanan. Ito pong ating katawang ito, ano po? Pabrika ng kasalanan. Ano-ano nga ba ang naipoproduce ng hilig ng laman sa buhay po nating mga tao? Ang sabi po, dito po sa mga talata, verses 19 to 21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ano po ba ito mga hilig ng laman? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagseselos, pagkakagalit, at kasakiman,
pagkakakampi-kampi at pagkakabahagi-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mahabang listahang ito ng mga hilig ng laman ay maaari po nating ma-categorize sa mga sumusunod po na instinct. Instinct ano po, yung bigla na lang po nating may isipang gawin. Instinct po na gawin kung ano po yung masarap sa pakiramdam. Instinct na manipulahin ang ibang tao. Instinct po ng pagiging makasarili at yung pong hindi pagkakaroon ng pagpapahalaga sa ating pong kapwa. Mga kapatid, let us examine ourselves. Where do you see this instinct in your life? Are there areas of your life that are still dominated by this instinct? At mula po sa mga list po ng desires of the flesh, ano po ba yung hirap na hirap kang mapagtagumpayan? Yung bang sa area na yon ay ng iyong buhay ay parang ganito ang sinasabi mo sa Diyos, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa. Gusto kong magbago, pero hindi ko alam kung papaano. Yes, mga kapatid, naririyan po palagi ang conflict sa ating mga sarili. Hindi mo talaga kaya iyang pagtagumpayan kung sa sarili mo lamang kapamaraanan. So ano ang dapat pong gawin? Come to Jesus. Ask the Holy Spirit to strengthen you sa iyong ginagawang pakikibaka sa conflict na hindi mo mapagtagumpayan. Again, kapatid, hindi mo laban ito. Ito ay gawain ng Holy Spirit sa iyong buhay. So, ask the help of the Holy Spirit in your life. Yes, there is a command given to us to walk by the Spirit, and a conflict within us brought by the desires of the flesh. The best thing is this, that there is a conquest that was already completed. Again, ang sabi po rito sa verse 16b at sa verse 18, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Verse 19, or verse 18, I mean. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Brothers and sisters, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nananahan na sa ating mga buhay? Yes, the time we got saved, yung pong time na in-accept po natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we were recreated and given a new heart and a new spirit. Ang kaway ng hilig ng laman ay hindi naman po talaga nawawala. Nung tayo po ay naging mananampalataya, hindi po ito nawawala. Lagi naman po talaga itong naririyan. Sabi ko nga po kanina, doon po sa second point natin, it is a conflict na naglalaban po lagi sa ating pong inner selves. Ano po? But because of Christ who is in us, it is now ultimately defeated and destroyed. Naririyan pa rin po yung kalaban. Pero sabi nga po ay may panalo na. At sino po ba ang nanalo? Siyempre po, tayo pong mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Because of what Christ did on the cross, tayo po ay naging victorious laban po sa kasalanan. Hindi po sinasabi ni Pablo na kinakailangan muna natin maging mga perpekto upang maligtas. Ang kanya pong sinasabi ay ito, ang Espiritong nasa atin ay hindi po tayo hayaan na patuloy na mamuhay ng may pagsuway sa Diyos. Yes, kakaway po
ang kaaway, ang kalaban, pero dahil nga po tayo victorious, mayroon po tayong kakayahan with the help of the Holy Spirit in our lives upang magtagumpay po. Lagi po maging matagumpay. Kasi nga po, nakonquer na po ito eh. Ayon po sa Galatia 5:24 hanggang 25, at pinatay na ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu po ang bibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Mga kapatid, ang salitang pinatay na, kung ating pong papansinin, ay nasa past tense. Nagdaan na po. Meaning to say, natapos na. A reminder to all of us na hindi tayo dapat kumilos na parang talunan sa pagharap po sa mga temptation. Ito ba o iyon? Dahil alam naman natin kung ano po ang nakalulugod sa Diyos, we will always choose the winning side. Hindi na po tayo magbabaka sakali doon sa alam naman natin na hindi lamang natin ikapapahamak, kundi magbibigay din po ng dishonor sa ating pong Panginoon. Ang tanong po, how can we say that the conquest had been there? The answer, the manifestation of the fruit of the Spirit that are seen on us, na binabanggit naman po dito sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Ang sabi po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Let us make a quick comparison between the fruit of the Spirit doon po sa acts of the flesh. Kung ang fruit of the Spirit ay love, joy, peace, and many positive traits, the acts of the flesh, ano po makikita po natin? Pakikiapid, kahalayang, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kaalayawan, at iba pang katulad dito, napawa namang mga negative traits. Mga kapatid, ang bunga ng Holy Spirit ay hindi po umuusbong sa isang tao sa pamamagitan ng sariling pagpupunyagi. Hindi natin ito trabaho na po katulad ng ating pong binanggit na kanina. Ito po ay kusang lumilitaw sa buhay ng sinumang believers na sumusunod sa sinasabi ng Holy Spirit at lumalakad na kasama ng Panginoong Yesus. Lumalabas po ito ng kusa. Lumalabas po ito sa ating pagkatao. Kahit tayo po ay mga unaware kung kailan po ito, kung paano po ito mangyayari. Ito po ay nangyayari upang maging maganda po tayong patotoo sa harap ng mga tao. Patotoo na tayo po ay namumuhay na kasama ang Diyos. Minsan po ay may nakapagsabi sa akin na siya ay nagtagumpay sa kasalanan dahil sa challenge na ibinigay sa kanya nang noon ay kanya pa lamang nobya. Ngayon po asawa na niya. Na siya daw po ay na-challenge. That's why ginip up po niya. Isinuko po niya sa Diyos ang kanyang mga bisyo. At marami na rin po nagsabi sa akin na ilan din po ang nagtagumpay daw po sila na labanan ng kasalanan dahil po sa challenge na ibinibigay po sa kanilang ibang tao. Na parang okay naman pong pakinggan. But that should not be the case. Tandaan po natin na yung pong pagbabago sa ating pong mga buhay ay hindi po gawa ng ibang tao. It is a manifestation of the fruit of the Spirit na ating pong nararanasan as we abide in the Holy Spirit and as we walk with Jesus. Sabi nga po mismo ng Panginoong Yesus doon po sa
Aklat ng Juan, Kabanata 15, Talatang 5, o sa John 15:5, ano po, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Maliban na tayo po ay nakakawing connected sa Panginoong Kristo, we can do nothing. Life is a choice. And life is full of choices. Ito ba o iyon? Gawin po natin simple ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa Galatians chapter 5 verses 16 to 18 na ating pong tinunghayan at ating pong pinagbasihan ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. At gayon din po sa mga nakapaligid na talata mula po rito. Ano po? First, obey the command given to us. And what's the command? Walk by the Spirit. Second, eliminate the conflict within us brought by the desires of the flesh. And the third thing, claim the conquest that was already completed by demonstrating the fruit of the Spirit in our lives. Allow the Spirit to work in our lives. Magandang umaga po, mga kapatid. Sumaatinawa ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos na ating pong patuloy na sinasamba at pinaglilingkuran. Father God, once again, we thank you for giving your word to us today. Thank you for the message of Galatians chapter 5, verses 16 to 18. Yes, there was a command for us to follow, a conflict or struggles within ourselves. Yet, salamat po Lord sa assurance po ng verses na ito na kami po ay more than conqueror because of Jesus who is in us. Opo Panginoon, sa bawat pagkakataon ng aming buhay, naroroon po palagi ang pagpapasya, ang pagpili. Ito ba o iyon? Kaya Lord, ang aming pundalangin, sa bawat pagdedesisyon po namin sa aming buhay, sa bawat sandali, Panginoon, na kami po ay naharap sa mga choices sa buhay, ipaalala po, Panginoon, sa amin ang mensahe ng mga talatang ito na aming pong tinunghayan. Upang sa gayong, Panginoon, ay lagi po kaming pipili doon po sa tamang desisyon. Yung pong mga desisyon na magbibigay po ng glory sa ipong dakilang pangalan. Lord, we admit na kung sa sarili lamang po namin kakayanan, hindi po namin kaya magtagumpay doon po sa kaway ng kamunduan. But salamat sa iyo pong ikatlong persona through the Holy Spirit na lagi po nagpapaalaala sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng pagtatagumpay laban po sa kaway ng kasalanan. Lord, excited po kami na makita ng fruit of the Spirit na nagmamanifest sa buhay ng bawat mga anak mo. Help us, O Lord. Lagi po namin itong ma-display, Panginoon, lalo na po sa mga tao na nagmamasid sa amin at tinitignan kung ano pong aming kaibahan sa kanila. Lord, salamat po at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pakikiisa sa ating Panginoong Kristo, at ang patuloy na pakikipisan ng Banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan. Hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman.
Amen. Say to those who are fearful hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with his mighty arms when you call out his name. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Oh, say to those who are broken hearted, do not lose your faith. The Lord your God is strong with his loving arms when you call on his name. He will come and save. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. He is our refuge in a day of trouble. He is our shelter in a time of storm. He'll be our tower in a day of great sorrow, our fortress in a time of storm, time of war. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save you. Just lift up your eyes to him. You will rise again.
Beautiful Savior, God of all majesty, peace and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, the morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer,